ang bangag na administrasyon na ito ay wala naman talagang planong maganda para sa bayan. Wala itong plano para sa ating mga Pilipino. So narinig niyo po 'yun. Si PBBM daw po ay wala daw pong plano no para sa mga Pilipino, para sa bansa. 'Di ba? Oo, kahit nakikita na po nila na ang ating pangulo busy po no sa pagtatrabaho, no? Pero para sa kanila wala pa ring ginagawa. Kahit nakikita naman nila. 'Di ba? Kasi nga gusto nilang ipalitan ang ating pangulo. Ang gusto nilang ipalit itong walang silbi nilang Vice President. 'Di ba? Itong tamad nilang Vice President. Itong magnanakaw nilang Vice President. 'Di ba? Yun yung gusto nilang ipalit eh. So, okay ba sa inyo na babuyin nila yung ating mahal na pangulo? Papayag ba kayo doon? 'Di ba? So, ito po ngayon yung bibigyan natin ng reaction mga pre. No, itong kulangot na babaeng ito na walang silbi, no? Na ipinipilit, no? Yung kanyang kagustuhan kahit mali na. No, syempre bago po tayo magtuloy-tuloy, bago natin babuyin ang babaeng ito. Wag kayong makalimot na pindutin yung tinggil nito. Tinggil tuloy. Wag na, walang hugas yan. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan and also ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin. And syempre mga pre, no? Share na ang video na to. Meron din po tayong TikTok dyan, Facebook. Ballpoint Man 2.0 din po ang pangalan ng ating account. So ayan, eto na mga pre. Simulan na po natin. Dumating ang bagyong Seenteng. Finak-check ng Diyos yung flood control project na sinasabi mo. Pero lumusot ka pa rin. So, sinisisi nila kasi may bagyo. Sinisisi po nila yung Pangulo kasi nga hindi daw napigilan yung bagyo. Diba? Presidente lang po si PBBM. Presidente lang siya, hindi siya Diyos. Diba? Hindi sa Diyos. Kahit may mga ano na dyan, pagpalagay natin meron siyang mga kasama na sumusuporta sa kanya. Bagyo yan eh. Yung flood control na yan, flood control lang yan. Diba? Pansamantala. Or hindi naman talaga kayang pigilan yung baha. Diba? Katulad na ito, may papakita ko sa inyo. Ito, panahon po ito ni Digong ito po. Yan. Panahon ni Digong. Ewan ko, sa mga panahon na to, nasan kaya si Digong? Buti pa nga po yung ating Pangulo. Pansin nyo, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pag may baha, siya mismo, no? Ang nasa helicopter, tinitingnan yung sitwasyon sa taas, at minsan, nasa lupa. Diba? Nilulusong yung baha. Si Digong, ginagawa ba yan? Panay helicopter lang tong Digong na to eh. Diba? Pero si PBBM po, siya mismo, pumupunta sa baba sa mga binaha para tingnan yung sitwasyon nila. Yun po ang ating Pangulo. Ganyan po magtrabaho ang ating Pangulo. Diba? Eto, panoorin po natin ito. Nasa 1.6 billion pesos. Panahon po ito ni Digong ito, panahon po ito ni Digong. Bagyong Ulysses. Umabot na sa 1.6 billion pesos ang naitalang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Cagayan at 8 bilyong piso naman kung susumahin ang pinsala sa buong bansa. Ang daming sinira ng Ulysses. Diba? Bilyon-bilyon na mga ari-arian. Ayan mo, sa panahon ni Digong, may bagyo pala. Hindi nyo alam. Tapos ngayon, sa panahon ni PBBM, pag may bagyo, magagalit kayo sa presidente. Ang tatangan nyo. KO! Dulot ng bagyong Ulysses. Pero ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, tuloy-tuloy ang kanilang road clearing operations para maging passable. Buti pa itong, kahit ayaw ko sa mga bilyar, ayan mo, buti pa itong bilyar na nakikita sa balita. Pero wag natin ibuto yung mga bilyar
Buti pa itong Bilyar, nakikita sa balita. Si Digong nasaan? Diyan ba si Digong? Siya yung presidente Siya yung presidente, anyari. Wala ang mga kalsada sa Cagayan. Oh, kita nyo yan? Nakita nyo yung nasa, ano na yan, no? Baha. Gumana ba yung flood control dyan? Kung tutuusin, mas marami pa pong flood control ngayon ni PBBM kumpara sa panahon ni Digong. Diba? Kasi yung para sa flood control, nasa mabuting bulsa na punta. KO! Tingnan mo nga, oh. Asan yung flood control dyan? Kung tutuusin, mas matindi yung bagyo ngayon na dumaan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa panahon ni Digong. Na halos ngayon, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na makita yung bubong dahil sobrang lakas ng bagyo. Eh, Digong nakikita pa yung bubong, oh, pero asan yung flood control dyan? Meron ba? Meron ba? Ha? Yan yung problema eh. Dagdag pa ng kalihim, marami sa kanilang mga flood control project ang nasira kung saan... Tingnan nyo, oh. Ay, grabe yung bahayan. Marami daw sa mga flood control project yung nasira. Nasira nga ba talaga? Hindi, kami nagtatanong lang. Kung nasira ang inyong flood control, dapat kinukuhanan nyo yan ng dinodocument nyo yan. May mga video, pakita nyo sa publiko. Ito po yung mga natin sirang flood control project. Pakita nyo. Dapat wala kayong tinatago. KO! Pero wala kaming nakita kahit isa. Kasi, yung iba dyan, posible, nagawa-gawang na lang, istorya, kwento, na nasira. Diba? Madali lang. Huh? KO! Wala naman kaming nakitang talagang sira. Meron ba? Aabot sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala. Nung nagsimula po, may mga 25 roads na impossible. Ngayon po, nabawasan na 13 na lang ang non-passable. So sana po hindi naman umulan ulit at para... nakita niyo yan, naka-facial pa yung babae. Panahon po yan, hindi ko nga. Baka isisin nyo na naman to sa Pangulo. Sabihin nyo, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Ano pa to? Anong year to? 4 years ago. Magpa 5 years. Sino yung presidente ng panahon na yan? Sige nga. KO! Ma-clear na. Yun na. Pinakita ko sa inyo. Pinakita ko po sa inyo kung gaano katindi yung baha sa panahon ni Digong. Pero kung matindi yung panahon matindi yung baha sa panahon ni Digong, mas matindi po ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kay Digong, maliit lang eh. Tapos ngayon, sisisihin nyo yung Pangulo patungkol sa sa bagyo. Tatangan-tangan nyo. Tuloy tayo dito sa tok-tok na babaeng ito. Ay, sorry. Nadulas lang yung bunganga. Sorry naman, nagkamali lang si ballpoint man. Hindi mo mapatawad? Hindi mo mapatawad? Nagsorry na nga yung tao, hindi mo mapatawad? Tanga ka? KO! Katwiran mo, bilangga ng barko yung flood control project mong hayop ka. Hayop daw si PBBM. Samantalang, yung sinusuportahan niya, yun yung hayop. Diba? Yun yung hayop. Kasi pag may baha, nagkaroon ng baha sa Davao, saan siya nagpunta? Umalis ng Davao. Kalimutan ko kung anong lugar siya nagpunta. Basta umalis siya ng Davao, pumunta siya ng ibang lugar, doon namigay ng ayuda. Doon sa walang baha. Pero yung mga taga Davao na binaha, iniwan ni Sara Duterte. Nagkaroon din ng baha. No? Dito sa Metro Manila, anong ginawa ni Sara? Nagpunta ng Germany. Pa-Taylor Swift lang. Diba? And then, yun na yung pulburon video. Pagkatapos, andito na naman siya sa Pilipinas. Bumaha na naman! Nasaan si Sara Duterte? Nandun po sa Visayas. Doon sa dismiss mayor
Umatin siya ng kasal doon sa dismiss mayor ng na-dismiss na mayor sa Visayas. Yun. Inuna pa yung party-party kumpara dito sa mga binha dito sa Metro Manila. Takot po si Sara sa baha. Ang lumusong ng baha, marami, hindi ko na isa-isahin, pero sample ko na lang, si Leni Robredo, si PBBM, si Lacuna, diba? Diyan sila. Si Isko, lumusong ba ng baha? KO! Nagtatanong lang ako kung nakita nyo. Kasi ako, wala po akong nakita. Para klaro lang. Ha? Ayan, tuloy natin. Pangalawa, dumating si Karina. Dapat lesson learned. At least 2 to 3 days naghanda ka na para sa mga tulong na ipapadala mo. Para Hindi niya nakikita yung tulong, KO! At binabalita na lumalabas na sa mainstream media. Oo. Tinuturuan pa yung presidente. Itong babaeng ito. No? KO! sa mga masasalan. Dapat sinasabi mo yung kay Sara. Kasi si Sara, every bagyo, wala po kaming nakikita na siya ay tumutulong o naghahanda. Siguro naghahanda siya sa pagsibat kung saan tatama yung bagyo. Tatama yung bagyo sa Manila, alis muna ako, pabisayas muna ako. Imagine, pinapasahuran ng taong bayan, ito si Sara, pero lulustay-lustay lang. Tao na salanta ng bagyong Karina. Pero wala ka pa rin ginawa. Nangatwirang ka na namang hayop ka na kesyo malakas ang hangin. Okay. So hindi pa rin pinansin yung kawalang hiyaan mo sa flood control project na yan. At ngayon, si Christy nandito. Matindi pa sa matindi. Halos buong Pilipinas yata bumaha. Ewan ko sa'yo. Kasalanan ng Pangulo. Utang ina mo kang babae ka. Animal ka. KO! Ha? Anong kasalanan? Dapat nga yung pamilya mo yung binagyo. Pero putang ina mo ka. Gago ka. KO! Ha? Anong ginawa ng pamilya mo? Nang hingi ng ayuda. Sa gobyerno. Kasi binaha ang mga putang ina. KO! Diba? Asa pa rin kayo sa gobyerno. Puki ka ng ina mo. Ha? KO! Gaga ka. Kung bababuyin kitang animal ka. KO! Tapos, hindi ka pa rin prepare? Wala ka pa rin natutunang lesson doon sa dalawang bagyong dumaan sa Pilipinas? Hindi ka pa rin nakapaghanda? Ang sasabihin mo na lang ngayon is Lunok-lunok ka palaway. Saksakan kita ng titi ng partner mo eh. Walang hugas-hugas animal ka eh. KO! Ha? Lutang ka rin eh. Gaya ka ng tatay digong mo. KO! Ha? Floating. Putang ina mo ka. KO! Anong gagawin natin? Putang ina mo, wala ka nang gagawin. Magre-resign ka na lang. Yun na lang ang magagawa mo para sa mga Pilipinong hayop ka. Mag-resign ka na lang. Yun na lang gagawin mo, wala na iba. Leche. Putang ina, nakakainit ng ulo to. Mainit daw yung pukin niya. Ha? Ligo-ligo kasi. KO! Camera, I think it's about time. Senado, imbestigahan itong flood control project ni BBM. Kala mo kung sino makipag-utos eh. Si Pangulong Bongbong Marcos, anong sabi niya? Sige, willing po akong imbestigahan nyo yung flood control project na yan. Inupi na yan eh. O dapat, si Bato yung mangunguna dyan, si Bongo, si Ruben. Pero tingnan mo anong ginawa nila. Dahil mga tamad, walang ginawa. KO! Hindi nag-imbestiga. Dapat, inimbestigahan nyo yan. Marcoleta. Bakit po ayaw nilang imbestigahan yung flood control project ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi bakit? Nandyan lang po eh. Hindi naman po fake news yung Pangulo, nandyan lang. Kaya sabi ng Pangulo, sige, imbestigahan nyo. May nag-imbestiga ba? Wala. Kasi bakit? Wala po silang mapapala. Kasi nandyan po ang flood control project. KO! Alam na nila eh. Kaya walang nagka-interes.
naimbestigahan yan. Kasi kung alam nyo, kung wala talagang flood control project, kung kulang-kulang talaga yan, marami pong magkaka-interest niyan. Ha? Maraming magkaka-interest na imbestigahan yan para, kasi kasiraan ng Pangulo yan eh. Nandyan lang. Paano mo sisirain yung Pangulo kung nandyan naman yung flood control? Diba? Bobong babae. KO. Sa ano nga lang sa Bicol alone, according kay Senator Joel Villanueva, Bicol region alone umabot ng 62 billion. 2 years ito 2023 and 2024. 61 billion mahigit ang naging pondo para sa flood control project ng Bicol. Pero Bicol, binigay ng Pangulo yung budget sa Bicol. O sino ba yung nagmamanage niyan sa Bicol? Hindi po, ganito po kasi yan, may budget. 'Di ba? Yung Pangulo, magbibigay lang ng halimbawa, bibigyan nila ng budget yung Davao, yung Bicol. 'Di ba? Sila na yung gagawa ng doon, diskarte, kaya nga may mayor, may vice mayor, may kapitan, may mga kagawad, may mga tanod, kompleto. Dahil sila na yung magtatrabaho dyan. Katulad niyan, si Digong, binigyan ng 51 billion yung anak niya sa Davao. Dapat nga may flood control na dyan eh. Pero nasaan? Nagbigay si Digong doon, binadgetan yan, yung Davao ng 51 billion. Ang tanong, nasan yun? Meron ba? May nagawa ba? Bakit yung baha sa Davao nandyan pa rin? Palaki ng palaki, hindi man lang bawasan. Kasi kung may flood control project dyan, kahit pa paano, mababawasan po yung baha dyan sa Davao. 51 billion yun! KO. Ewan ko sana na nila pinaglalagayan. KO. Diba? Nakita yung Bicol ako ni Tsura. Halos wala ng matapakang lupa. Halos wala ng bahay, lahat ng tao nasa bubong na. Putang ina niyan. Sa tinatanong mo, BBM, anong gagawin mo? Wala kang gagawin, magre-resign ka na lang. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Walang ibang gagawin si Sara kundi pakapalan lang niya yung mukha niya. At may pang-apat ng impeachment complaint. Balita ko yan. Nasagap ko yan sa aking signal. KO. May signal po ako dito dalawa. Sungay po yan. So ngayon mga pre, bigyan po natin ng reaksyon itong isa niyang video. Patungkol naman ito kay Nograles. Abay, binanatan niya si Nograles dito. Ang kapal na mukha ng babaeng ito. Pakinggan po natin. So, tatakbo bilang mayora ng Davao itong si Miss Nograles. May nakalagay po dito sa baba, before, after. So, kinukumpara niya na si Nograles, ito lang daw noon, and after, boom, ito na. Ganito na kaganda. No, para sa akin, si Nograles, maganda naman talaga. Tapos, ang problema lang dito sa babaeng ito, binlack and white yung picture ni Nograles para magmukhang pangit. Pero tingnan nyo, kahit black and white yan, maganda pa rin. 'Di ba? Black and white na nga yan para sa akin, wala namang nagbago Siguro yung buhok lang. 'Di ba? Sa before, sakto lang yung buhok. And after, medyo mahaba. Yun lang. Ang purpose ng babaeng ito ay sirain po itong magiging kalaban ng mga Duterte. Kasi alam po nila na malabo kung manalo etong mga Duterte dyan sa Davao. KO. Pag natalo kayo sa Davao, mga Duterte, katapusan nyo na. KO. Yun yung klaro. Kaya mga taga Davao, nako, mamili kayo. Nograles o Pamilyang Adik. KO. Pakalakas ng loob ng babaitang ito. Dahil Babaita daw. Katay ka. Sige, banatan mo si Nograles. Tingnan natin. ang bakery niya ay walang iba kundi ang hari ng nakawan ng pondo ng bayan. Ito. Pakinggan nyo ha. Babaitang Ah. ito.
Nograles, makinig ka. Sa sinasabi nitong kulangot na babaeng ito patungkol sa'yo. Oh, grabe mga akusa eh. Oh. Dahil ang backer niya ay walang iba kundi ang hari ng nakawan ng pondo ng bayan na si Tambaloslos Martin Romualdez. Oh, tingnan mo. Tingnan mo yung bobo. Diba? Galing maggawa ng kwento, no? Ako kasi nakabase ako sa mga, bago ako magsalita, nakabase ako sa mga nangyayari dyan sa Senado, nangyayari dyan sa Quadcom. Diba? Yun yung pinagbabasihan ko. At yung mga lumalabas na mga ebidensya, yung mga lumalabas na mga witness, yun eh. Hindi ako dagdag bawas sa kwento. Pero tingnan mo tong babaeng ito. Diba? Minsan, kulang-kulang yung kwento niya. Minsan, dinadagdagan. Yung mga alam nyo yung mga fake news. KO. May kalalagyan yan. Ang masama nito, ang mga kalaban mo, Day, ay si PRRD lang naman. Yun daw yung masama. Ang masama nito, ang makakalaban daw ni Nograles ay si Digong lang naman. Ang masama pa nito, na babae ka, no? Kapag natalo si Digong, yun yung masama. Mas nakakahiya. Imagine, minamaliit nyo si Nograles, tapos biglang matalo si Digong. KO. Tandaan nyo, yung mga inaapi, yung mga minamaliit, yun yung tinataas. KO. Nagigets mo na? Nasa Biblia yan. Magbasa-basa ka kasi. Kahit hindi ko memorize po yung Biblia, pero yung kasabihan na yan, alam ko po yan. Diba? So, iiyak ka na lang. Tamong advance Advance, parang alam niya yung mangyayari. KO. Bangag na batak na batak tong babaeng to Batak pa more. Yung mukha parang nakabatak ng pulburo, no? Grabe mukha, ang pangit mo, manang. Para kang pukpok sa kanto na nag-aabang ng titi. Animal kang matanda ka. Diba? Buisit ka. Bukod sa naka-make up ka na, naka-filter ka, pampuki ka ng ina mo. Kahit mandaya ka. Okay? Tamo. Tuturuan mo pang mandaya. Samantalang, hindi naman gawain ng mga Nograles yan. Gawain ng amo mo yan, pero hindi gawain ng mga Nograles. Diba? Kasi itong amo mo, sabik na sabik sa kapangyarihan. Sabik na sabik sa posisyon. KO. Kaya lahat, pagpatay, pandaraya, gagawin ng mga yan. Wag lang silang mapalitan. KO. Wala yang magagawa. Si PRRD ang tatakbong mayor ng Davao. Hindi na nga makatayo, tatakbo pa. Sige. Hindi na nga makatayo, tatakbo pa. Ha? KO. Pag tayo, alalay 10 tao. KO. Ako naawa na nga lang. Diba? KO. So, iyak ka na lang. Itong mga ganitong klaseng vlogger-vloggeran, parang inaasar lang nila yung sarili nila. Mag-upload lang sa TikTok ng 1 minuto. Wala pang 1 minuto. Vlogger ka na niyan? Vlogger ka na niyan? Kung ganyan? Ay, nako. Nakakaawa, diba? Nakakaawa. Kasi, yung mga video nito mga to sa TikTok, kung titingnan mo, 1 minuto na nga lang, 2 minuto, 3 minuto yung mga video nila, pero may mga cut pa yan. Diba? May mga cut. Kami dito, pag gumagawa kami ng video, wala na pong cut. 1 oras, 2 oras, 30 minutes, 20 minutes. Wala pong cut-cut yan. Kasi,
yung utak namin nagpa-function po ng maayos. Hindi po kami lutang. Katulad ninyo. KO. Nagkamali ka, Day. Nagkamali ka. Tandaan nyo yung mukha ng babaeng ito, ha? Tandaan nyo. Naninalait-lait po si Nograles minamaliit. Balikan po ninyo after election. Malalaman nyo yung resulta. KO. Balikan nyo po, ha? Ako itong video na to, ano ko to titreasure ko to. Kasi after election po, babalikan kita. KO. Ngayon, mga preno, bigyan po natin ng reaksyon itong isang video. Ayan na, meron pong isang video dito. Siya pa rin ito. Tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Yan. Alright, so, sa totoo lang, parang very alarming na talaga itong ginagawa ng administrasyon. Can you imagine? Kahit alam nila na sobrang galit ng taong bayan sa ginagawa nila. Teka. Taong bayan? Isa ako sa taong bayan, isa kami sa taong bayan. Hindi kami galit sa mga Marcos. Except lang kay Amy. Ha? Mahal namin ang pamilyang Marcos. Huwag mo kaming idadamay na putang ina mo kang babae ka. Ha? Huwag. Ang sabihin mo lang, ang galit lang sa mga Marcos, mga Duterte, mga DDS. Yun, tapos ang usapan, di ako makikialam. Pero kung sasabihin mong taong bayan, wag mo kaming idadamay. Ang sarap mong tadyakan sa, sa panga. KO. Diba? Taong bayan, galit. Ang kapal na mukha. KO. Grabe. Agree ba kayo sa mga nanonood sa akin? Galit din ba kayo kay PBBM? Kasi taong bayan kasali kayo. Diba? Pakinggan pa natin. Hindi pa rin nila ito itinitigil. Patuloy pa rin ang ginagawa nilang ang pagwawalang hiya, pagwawaldas ng pera, pagnanakaw sa kaban ng bayan, mayat maya. Si Sarah yung pinaparinggan mo. Hindi si PBBM. Ikaw naman Aminin mo na kasi na si Sarah yung binabanatan mong animal ka. Ano ba ito? Sinasadya ba ng administrasyon ni Bangag na lalong galitin ng taong bayan? Para nga naman... Taong bayan na naman! Nagalit ang taong bayan, mag-aaklas ito at magpi-people power. Ay, kili-kili power yung alam ko. Kasi... Nung yung kasama kong vlogger na si Takero, nagpunta doon sa rally ninyo dyan sa EDSA, hindi po people power yung nakita niya. Ang nakita niya, may kilikili power doon. Okay? May tumatae, power din yun. KO. May umiihi sa gilid-gilid, power din yun. Diba? Power din kaya yun. Naniniwala ka ba doon? KO. Pag people power sila, ilan lang? 3, 4, 5, 20, pinakamadami, 300. Yun na ba yun? Sus, seryoso. KO. So once na mag-people power ang taong bayan, ito na ba yung chance? Eto, yung people power sa mga dilawan yan, pero inagaw nyo. Kinuha ng mga DDS. Diba? Oo, inangkin. Yung EDSA, sa mga dilawan yan, teritoryo yan ng mga dilawan. Diba? Pag sinabi mong taong bayan, dapat ang taong bayan pupunta sa EDSA, magpi-people power. Pero taong bayan ba yung 300 lang? Pumunta doon 300, taong bayan na yun. Ha? Yun na ba yung taong bayan? Ang mali kasi sa inyo, ang pinaglalaban nyo, pamilya lang, pamilyang Duterte. Diba? Hindi yung bansa. Ang people power, no? Ang pinaglalaban dapat, ang bansa. Hindi ang isang pamilya lang. Gets mo na? Mga Marcos o ng administrasyon na mag-declare ng martial law? Sinasadya nyo ba na galitin ng taong bayan? Para mag-akla sila at para magkaroon kayo ng dahilan na mag-declare ng martial law.
Ang nakakaloka dito, once na mag-declare ng martial law, ang bangag administration, Tapos kayo. Yun yung nakakaluka dyan. Kayong mga kumukontra, once ang Pangulong Bongbong Marcos nag-declare na ng martial law, katapusan nyo ng lahat. KO. Kahit yung vice presidente, kahit yung tatay niyan, diba? Kahit yung mga vlogger-vloggeran dyan, kahit yung mga maliliit na tao na kumukontra sa gobyerno, naninira sa gobyerno, katapusan nyo na. KO. Diba? Yun. Kaya kabahan kayo. alam mo yun, magigising na lang tayo isang araw na 20 years na pala ang lumipas. Nakaupo pa rin sa pwesto. Itong si Bangag at ang kanyang pinsan naman. Kahit pa 30 years, 50 years, kung si PBBM yung mamumuno, go ako dyan. Nanakaw. Huwag natin kakalimutan, nangyari yan. Yung tatay niya, 20 years na nakaupo sa pwesto. So, ano ba yun? Intentional ba? 20 years. Diba? O tingnan mo yung bansa, umunlad nang dahil kay Marcos Sr. Diba? Pabalik-balik ka na nga sa San Juanico Bridge eh. Padaan-daan ka na nga dyan. Makailang beses ka nang dumaan sa San Juanico Bridge. Di na mabilang ano. Alam nyo, kayong mga galit sa mga Marcos, please lang, wag na kayong dumaan dyan sa San Juanico Bridge. Wala kayong karapatan. Pagalit-galit kayo pero padaan-daan kayo, nakikinabang kayo sa proyekto ni Marcos Sr. Diba? Ang kakapal na mukha nyo. Talagang ginagawa nyo pagalit sa taong bayan. May gan nakakatakot. Kaya please, I am not discouraging you. Diyan sa people power na yan. Gusto ko lang sana i-remind kayo na you have to be very careful sa mga hakbang na gagawin nyo. Look at the Dutertes. Kaya very careful din sila eh. Kasi alam nila kung anong likaw ng bituka ng pamilyang magnanakaw na ito. So again, the question here is, kahit alam ng administrasyon na ito na galit ang taong bayan sa kawalangyaan na ginagawa nila, may galit bang nakaganon? Meron ba? Proud pa nga kami sa ginagawa ng Pangulo eh. Doon kami kay Sara galit. patuloy pa rin nila itong ginagawa. Ano ba? Ginagalit nyo ba talagang taong bayan para mag-aklas? Sige. Diba? Gamitin nyo pa yung taong bayan. KO. At pag nag-aklas, magde-declare kayo ng martial law. At pag martial law na, hindi na kayo bababa sa pwesto. Oh my God. Let us pray for the Philippines. Damay pa yung Panginoon. May pa-pray ka pa. Ha? Sipain kita sa mukha eh. Eto na. Isunod natin tong isang video. Medyo napahaba na tayo pero kailangan gawin to eh. No, pakinggan natin tong itong isa pa niyang video. So, dinalaw ni Ngagva ang tatay niya sa libingan ng mga bayani kahapon, araw ng mga patayon. Alam mo, sa totoo lang, ano kayang nasa isip mo habang nandun ka sa puntod ng tatay mo? Tamo? Pati yung pagdalaw, bibigyan pa ng issue. Diba? Basta may makapanira lang, may makontent lang, kasi bayad eh. Masama ba dumalaw? Utang ina mo ka? Naisip mo kaya na si PRRD lang ang nakapagpalibig sa tatay mo dyan? Wow! Si Digong ba talaga yung nagpalibing dyan? Kapal na mukha mo. Si Digong ay sumuporta lang at ginamit yung bangkay para kunyari siya yung nagpalibing. Kasi gusto niyang makuha yung loob ng mga loyalista. Diba? Para suportahan din siya. Kasi si Digong sa panahon na yan, gumagawa ng pangalan. Para sabihin, oy, first time in the history, si Digong lang yung nakapagpalibing kay Marcos Sr. Pero hindi naman siya yung nagpalibing. Diba? Pero tanda, sige, pagpalagay natin, siya na yung nagpalibing. Kailangan bang tingnan na utang na loob yun? Hindi. Kasi dahil kay Marcos Sr., nakilala si Digong. Ginamit niya yung patay eh.
KO. Diba? Ginamit niya yung patay para hangaan siya ng mga Pilipino. Nagpapalakas si Digong. Bakit? Gusto niyang buwagin yung gobyernong ito eh. Nareaksyonan ko na po yan. Diba? Gusto niyang maging komunista tayo. Yung bansang ito. KO. Yun. Remember, nung 1993, pinayagan ni dating Pangulong Ramos na maibalik sa Pilipinas ang labi ng tatay mo. Pero hindi ito pinayagang mailibing sa libing ng mga bayani. Kaya nga ang tatay mo, di ba, nasa Ilocos, ilang dekadang nandun yan nakadisplay. Hindi nyo mailibing-libing kahit sa mga private cemetery. Ang pagkakaalam ko yata, yung nakadisplay sa Ilocos, ito hindi naman ako sure kasi hindi ko naman nakita personally. Ang nakadisplay dun sa Ilocos, yung parang rebulto na lang yun, parang statwa na lang, di ba? Na kamukha ni Marcos Sr. Pero yung bangkay talaga, hindi naman yata yun talaga yun. Parang nakatago yung bangkay, naka-freeze yata, tama? Correct nyo ako kung mali ako, pero sa pagkakaintindi ko parang ganun eh. Kasi parang hindi naman pwedeng i-display yung patay, no? Oo, kasi kung titingnan nyo doon, parang iba eh. Iba kung totoong tao sa hinulma lang na parang tao eh, di ba? Oo. Yun yung pagkakaintindi ko dyan. So, kung mali naman ako, pasensya, i-correct nyo lang ako ha. Oo, hindi ko naman sinasabing tama yung sinasabi ko na ganun. Pero kasi tinitigan ko, zoom ko yung video, no, parang iba nga, di ba? So, correct nyo lang ako kung mali ako. Ng napakarami yung kwarta, hindi niya maipalibing ang tatay nyo kahit sa mga private cemetery because, according kay Amy Marcos, pangarap ng tatay nyo at binilin sa inyo ng tatay nyo na ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Tatay niya yan eh. Diba? Tatay ni PBBM, nagsilbi ng 20 years sa bansang ito. Kaya deserve niya na mailibing sa libingan ng mga bayani. At ako kung anak ako, gagawin ko yung lahat. Mailibing lang yung tatay ko. Ewan ko lang kay Amy Marcos kung may ginagawa ba. KO. Hulong lumipas. Ramos, Erap, Gloria, Pina, of course, understood na yan, ano? Diba, it was only President Duterte ang nagbigay ng katuparan sa pangarap ng tatay mo, Bangag. Naalala mo pa kaya? Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng edad ni PRID na ilang buwan na lang mag-80 na yan. Pangarap pala ni Marcos Sr. na mailibing sa libingan ng mga bayani. So, pangarap. Huwag niyong sabihin na yung pangarap na yan, pangako. KO. Diba? Ngayon naiintindihan nyo na yung kaibahan ng pangarap sa pangako. Nagigets mo na. Naisingit ko lang kasi sabi niya pangarap eh. KO. Pangarap kong mailibing sa libingan ng mga bayani. Kung mangyayari. Pangarap nga eh. KO. Bangag na bangag oh. Batak na batak. Grabe. KO. 89 years old si PRID. Sa March, ilang buwan na lang mula ngayon, 80 na yan. Hindi ko alam kung anong hinahabol mo at bakit ganyan na lang ang kagustuhan yung ipin down ang mga Duterte. Sa totoo lang, yung ginawa ni Duterte, yung ginawa niya sa pamilya nyo, hindi naman siya humingi ng kapalit. Hindi nga sinusumbat ni President Duterte yan sa inyo. Na kung hindi dahil sa kanya, wala dyan ang tatay mo. Hindi niya sinusumbat. Sinong nanumbat kayo, di ba? Sinong gusto magpahukay kay Marcos Sr.? Si Sara, di ba? Si Sara, tama? Di daw nanunumbat. Pero yung kampon niya, inutusan na sumbatan. Manumbat. Na si Digong lang daw yung nakapagpalibing kahit hindi. KO. Diba? Kayo, mahilig kasi kayong mag-utos eh. Takihin nyo nga yung bangkay. Sumbat-sumbatan nyo yung mga Marcos. Sabihin nyo na, sino ba yung nagpalibing? Mga ganyan-ganyan. Para lalong bumango yung pangalan ko. Huwag nga kami, na mga solidong sumusuporta sa mga Marcos, di nyo na kami mabibilog. Dahil kami, pinapagana namin yung utak namin eh. Diba? Hindi porkit sinabi, maniniwala agad kami. Nagsasaliksik pa kami. Kung totoo ba yung mga sinasabi ng mga taong ito o hindi.
Diba? Eh kayo kasi pag pinakain kayo ng tae ni Digong, kakainin nyo na. Pag sinabi ni Digong, ay, ano to, cake. Ay, hindi na kayo mag-research kung cake nga ba o tae. Kakainin nyo na. Ganun kayo katanga. KO. Diba? Sa inyo. Pero sana naman bilang Pilipino, yung ating kaugalian na pagtanaw ng utang na loob, sana meron kang hayop ka. Again huwag yung isugat, utang na loob, utang na loob. Hayop daw si PBBM Ugali ng mga Pilipino yan. Ang mga Pilipino na may mabuting puso ay tumatanaw ng utang na loob bilang kabayaran sa kabutihang nagawa sa kanila ng isang tao. Ganyan. Tingnan mo, bangag ng batak na batak eh. KO. Ang mga Pilipino, okay, ang mga Pilipinong uto-uto, no? Katulad ng mga DDS, tumatanaw yan ng utang na loob sa mga Duterte. Kasi nga uto-uto sila. Tandaan nyo yan. Pero kami, wala kaming dapat tanawin na utang na loob. Diyan kay Digong, kay Sara, wala. Diba? Kasi, matindi yung ginawa nila sa bansang ito, at sa Pangulo, at sa namayapa ng si Marcos Sr. Hindi namin mapapatawad yan. Dapat nga dyan, firing squad. Kung may batas lang tayong ganun. Diba? KO. Dapat nga ganun eh. Sana mapatupad na yung bitay, no? Para lahat ng mga kurakot, lahat ng mga salot, lahat ng mga protektor ng droga, i-firing squad. Sino yung nakagawa niyan? Si Marcos Sr. lang po. 'Di ba? Isang drug lord na chikwa, firing squad sa panahon ni Marcos Sr. Pero sa panahon ni Digong, yung drug lord, kaibigan po ni Digong. Baliktad, di ba? KO. Di ba? Yan tayong mga Pilipino. Pero dahil nga bangag ka, wala sa'yo ang katangian ng isang mabuting Pinoy. Ganun lang kasimple yan. Sana maisip mo, no? Yung tatay mo nandyan na, dahil lang kay PRID. Dahil lang kay PRID. So dapat tayo sabihan mo, thank you PRID, gadon. Dapat daw thank you, Digong. Duterte, yan ginawa. Ganun daw, 'di ba? Hindi kami papayag na mag-thank you yung mga Marcos sa isang lutang bangag na si Digong. Hindi kami papayag. Kasi hindi namin kailangan tingnan na utang na loob yun ng mga Marcos. Ang may utang na loob pa nga dito itong mga bangag na mga Duterte sa mga Marcos. Kasi unang-una yung patay ginamit nila. Pangalawa, si PBBM ginamit nila. Diba? Pangatlo, si Amy Marcos ginamit nila, nagpagamit naman. KO. So, kitang-kita po dito kung sino po ang totoong manggagamit. KO. Walang iba. Walang iba kundi itong mga dutae. Diba? Si Sara Duterte, Digong, mga yan, manggagamit yan. Para klaro lang, Grabe tong babae na to sa ating mahal na Pangulo, parang walang preno yung bunganga. Adik kasi, bangag kasi, palibhasa kasi, yung pamilya nito, pinapakain din ng pulburon. Pati anak nito kumakain ng pulburon. Totoo naman eh. Masama ba, nasasaktan ka? Huwag kang masaktan. Pakainin mo ng pulburon yung anak mo. Kasi saan ba magmamana yan? Di ba sa'yo? Sa'yo magmamana ang anak mo. Pakainin mo ng pakainin ng pulburon. Sus Mariusip. So, yun lang po muna yung ating video ngayon mga pre. Bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook dito. Ayan, Ballpoint Man 2.0. At meron din po tayong TikTok. Ganon din po yung pangalan sa TikTok, Facebook, sa YouTube. Ayan And syempre, huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook. At syempre, salamat po sa mga bago nating subscriber. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. At yung bell dyan, i-ring nyo po yan para every time na may upload tayo, mag-notify po sa inyo. Okay? And share this video mga pre. So yun lang, salamat. Kita-kits po sa susunod nating video. Ingat-ingat and bye-bye.